Hello mga kabsat! Nandito na naman ang kabsat ng kusinera. For today's video, magluluto tayo ng pininyahan na karne na may manok. Kung di nyo pa nasubukan ito, tara, sabayan nyo ko. Ihanda nyo na ang mga ingredients na gagamitin natin para pag nag-start tayo, wala ka nang iisiping ingredients na kailangan mo pang gamitin kasi naka-ready na. Ito nga pala ang mga kailangan natin. Tara, simulan na natin. I-ready lang natin yung kawaling paglulutuan natin. Pero wag nyo muna buksan yung apoy mga kabsat dahil pagsasama-samahin muna natin ng mga ingredients bago natin buksan ng apoy. Tapos ilagay na natin yung mga bawang. Yung bawang nga pala hihiwain ng maliliit. Kung gusto mo namang mapabilis ang paghihiwa mo sa bawang, gumamit ka na lang ng food processor para hindi ka na mahirapan. Isunod na natin dyan ng karne. Liempo nga pala ang gamit ko dyan. Hiniwa-hiwa ko lang ito na parang tulad sa pangsigang. Isunod na rin natin yung manok. Breast part yung ginamit ko dito. Pinaibabaw ko lang ito sa karne. Matagal kasi maluto ang karne kaya nasa ilalim ng mga karne. Unlike sa manok na mabilisan lang iluto. Tapos isunod na rin natin ilagay yung 2 lata ng pineapple juice. Lagyan na rin natin ito ng asin. Tapos sinunod ko na rin yung pamintang durog. Yung powder nga pala yung gamit ko dyan. Tansya-tansya lang yung asin at paminta na nilagay ko dyan. Nakadepende kasi ito sa panlasa nyo. Then takpan na natin ito at buksan na natin ang kalan. Nasa medium fire lang pala ang ginawa ko dyan. Papakuluin lang muna natin hanggang sa lumambot ang karne. Pag kumulo na, ilagay mo lang yung granules na pampalasa. Pero kalahati lang yung gagamitin nyo dito. Yung ginamit ko nga pala dyan, baka magtaka kayo kasi naubos. Tira ko nga lang pala yan sa last kong nilutong putahe. Check nyo lang din ito from time to time para malaman nyo kung malambot na yung karne. Pakuluin nyo lang siya ng pakuluin hanggang sa lumambot yung karne. Imegos-megos mo lang din yan kabsat para mag-combine yung lasa. Pan mo lang at pakuluin ulit. Kailangan kasi malambot talaga yung karne dito para mas masarap at malinamnam. Pag malambot na yung karne, lagyan mo na rin ng asukal. 2.5 kutsara ang nilagay kong asukal dyan. Yung wash nga pala yung gamit kong asukal. Hindi kasi masyadong matamis ang wash na asukal kaya ito yung ginamit ko. Dinagdagan ko na rin pala ang asin nito para mabalance yung lasa. Tapos isunod mo na rin dito yung ebuff milk. Kahit ano naman brand, okay lang. Oo nga pala, pag nagluto ka nito, pwede naman yung pure na pork or pure na chicken. Nasa sa inyo kung alin dun sa isa or pwede rin ng combine na katulad ng ginawa ko ngayon. Sa puntong ito, naglagay na rin pala ako ng pineapple tidbits. Tinanggal ko na yung sabaw niya at ako nang uminom. Kasi sayang naman kung itatapon ko lang. Okay naman na ang sabaw nito. Nakulangan pa nga ako sa paminta dyan kaya dinagdagan ko pa ng konti. Imegos-megos mo lang bago mo ito takpan. Pakuluin mo lang ito ulit ng 3 to 5 minutes tapos okay na. I-shoutout ko nga pala yung hipag ko kasi sa kanya ko natutunan yung ganitong luto. Isama ko na rin sa pag-shoutout si Miss Lani. Nasarapan kasi siya sa last na naluto ko nung time na bumisita siya dito sa bahay. Kaya nung nalaman niyang nagbablog na ako, sinuggest niya na ito daw ang iluto ko sa vlog ko. Hello Miss Lani! Salamat sa pag-request mo. At least nagkaroon ako ng idea kung ano na naman ang next menu ko. Kaya kung may request ka, i-comment mo na dyan sa baba para yun naman ang iluto ko sa susunod na vlog ko. Pag pinatay mo na ang kalan, huwag mong kalimutan lagyan ng roasted sesame seed. Isa ito sa nagbibigay ng kakaibang sarap. Optional lang naman ito. Pero kung meron kang available dyan sa bahay nyo, lagyan nyo na. Kasi ito yung isa sa nagbibigay ng kakaibang sarap. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like, follow, and share. Salamat! Bye-bye!